Hello mga palangga, subukan po ninyo itong puto cake natin ngayon na pwede talaga natin itong gawing pangnegosyo kahit na wala po tayong oven. Madali lang talaga itong gawin kaya simula na po natin. So dito sa ating mixture ay kailangan natin dito ng 1 and 1/2 cup ng cake flour, 1 teaspoon ng baking powder at 1/2 teaspoon ng iodized salt, 1/3 cup white sugar at salain lang muna natin yung ating mga dry ingredients. Dito sa ating puto cake ay kailangan talaga na cake flour po yung gagamitin natin at kailangan po ay salain lang po natin yung ating harina para makuha talaga natin yung malambot at makinis na texture ng ating puto. At pagkatapos ay maglagay na po tayo dito ng 1 cup na tubig. Yes mga palangga, ito lang po yung mga ingredients natin. Napakasimple lang po. And then haluin lang po natin yan hanggang sa kuminis yung ating mixture at nang halos matunaw na po natin yung ating asukal. Make sure lang po talaga natin na natunaw na po natin yung ating asukal at nang makapa po natin na makinis na po yung ating mixture na hindi na magaspang ay isit aside lang po natin ito. So dito naman tayo sa ating next step. Gagamit tayo dito ng 5 egg whites from large eggs. Kailangan po mga palangga na yung ating egg white na ito ay hindi po nahaluan ng kahit kunti lang na egg yolk. At kailangan din na yung bowl na paglalagyan po natin ng ating egg white ay dry, walang bahid na anything, lalo na yung mantika. Ingatan talaga natin yan para maganda yung alsa ng ating egg whites. So dito sa ating egg white ay kailangan na maglagay tayo dito ng cream of tartar. Pero kayo mga palangga, karamihan po sa inyo ay wala pong cream of tartar. Kaya maglagay na lang tayo dito ng white vinegar na 1/2 teaspoon lang po. Kung meron naman kayong cream of tartar ay maglagay kayo ng 1/2 teaspoon lang din. Para dito sa ating egg white ay kailangan natin ng 1/3 cup na sugar plus 1 tablespoon. And then batihin ko lang po ito sa aking stand mixer. Kayo mga palangga, kung meron naman kayong hand mixer ay pwedeng-pwede. Para ma-perfect talaga natin yung alsa ng ating egg white or yung ating mirang, kailangan po kahit itong ating attachment ng ating hand mixer ay kailangan ay dry at lalo itong walang bahid na mantika. And then batihin lang po natin ito hanggang sa magbubbles na po yung ating egg white. At pag ganito na yung consistency ng ating egg white, ay unti-unti na po natin ditong ilagay yung ating puti na asukal. Yes mga ga, gradually lang po talaga yung paglagay po natin dito ng ating asukal para po hindi mabigla po yung ating egg white, para hindi po siya mabigatan, para po maganda yung alsa niyan. At nang naubos na po nating nailagay lahat yung ating asukal, ay transfer ko lang po ito sa high speed. At batihin ko lang po ito ng nasa 3 minutes hanggang sa ito'y maging step speak yung ating mirang. Sa 3 minutes ay napatibay ko na po yung ating mirang, pero kung hand mixer yung gagamitin ninyo mga palangga, ay batihin nyo lang na mga 5 to 7 minutes hanggang sa mapatibay po ninyo yung inyong mirang. At yung ating mixture ay i-transfer ko lang po sa medyo malaki na lagayan kasi maliit po yung una po natin na nilagyan. Ayan, nag-add ako dito ng vanilla essence. At dito din sa pagpo-fold po natin ay importante din ito mga palangga. Dito ay kukuha lang muna tayo ng kaunti lang para po i-fold po natin dito sa ating mixture. At i-fold lang po natin ito hanggang sa mag-will combine. At kukuha naman ako ulit mga palangga, bali 3 lagayan ko po ito, bali 3 hati po yung paglagay ko sa ating mirang para po ay maiwasan po natin yung ma-overmix. Ayan, i-mix lang po natin yan, yung pangalawa po nating lagay ng ating mirang at pagkatapos ay ilagay na po natin ito lahat. Ayan, at i-mix lang po natin yan ulit. At pag nakikita po natin mga palangga na wala na po yung mga cake batter, ay tama na ho po yan. Iwasan po natin itong ma-overmix. At medium sizes po yung ating molder at nilagyan ko lang ng parchment paper. At yung ating recipe na ito ay kasya po sa 6 na medium sizes ng ating molder. Para sa ating toppings dito ay gagamit lang po tayo ng 2 piraso na maalat na itlog. Balatan lang natin ito at hiwain lang po natin ito ng manipis.
At naglagay lang ako dito ng grated cheese. At sa point na ito mga palangga ay kailangan po ay kumulo na po yung ating tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. Kailangan ay kulong-kulo po. At balutin lang natin ng malinis na tila yung takip ng ating steamer. At lutuin po natin ito mga palangga sa loob ng 15 minutes sa katamtaman ng apoy ng ating kalan or nasa medium heat lang po tayo. At paalala po mga palangga ay kailangan po ay hindi po ito ma-overcook. Pwede po talaga natin itong ilagay sa ating mga photo molder at kailangan kung sa photo molder po ninyo ito ilagay ang inyong time sa pagluto dito mga palangga ay nasa 10 to 12 minutes lang. At palamigin lang po natin ito bago po natin alisin dito sa ating molder. Pwede po ninyong tanggalin yung parchment paper na nilagay po natin sa ilalim at pwede ding hindi na. At ang bintahan po natin dito po sa ating medium sizes ng ating molder ay kailangan po ay nakabase po sa ating costing. Tayo ay mag-costing lang bago po tayo magbenta. Sa ating mga video talaga ay hindi po talaga ako nagbigay ng costing kasi hindi talaga tayo magkapareho ng mga presyo ng ating mga ingredients sa mga binibilhan po natin. Sa amin dito mga palangga, ang bintahan dito sa ganitong sizes ay nasa 40 to 50 pesos. At siyempre nagluto din tayo sa ating pangalawang batch. Ito po yung design niya. Ito po yung toppings ko sa ibabaw. Depende na ho yan sa inyo kung i-overload po ninyo yung inyong mga toppings dito at kung ano yung diskarte po ninyo sa inyong toppings, kung yung cheese ba ninyo ay gayatin lang ba ng pahaba or i-grated cheese po natin. Ayan mga palangga, malambot yan at yung tamis nito ay katamtaman lang at tiyak naman na mabubusog ka talaga dito. Sana may natutunan, sana nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga recipe ng ating mga tinapay at iba pa na pagkakitaan po natin. Ito po inyong Kainday, maraming salamat at bye-bye!